Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito, ang ating daily live devotion. At ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa chapter 37 ng aklat ng Isaiah. Sa gabing ito, tayo ay nasa verses 33, 34, and 35. Medyo na-late ng konti, at medyo may nakaligtaan ng oras. Okay, so tayo po ay sama-sama uling dumulog sa Panginoon, sa ating manalangin at humingi ng gabay at patnubay sa Panginoon sa ating pag-aaral. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos na tunay na dakila, tunay na mapagmahal at mapagkalinga, patuloy kaming nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa gabing ito, sa iyong pagsama at paggabay sa amin sa pagbibigay ng oras na ito upang kami makapagpatuloy ng aming pag-aaral. Samahan mo kami at patuloy na gabayan, pangunahan sa aming pagtalakay sa gabing ito ng bahagi ng Biblia na itinalaga mo sa amin sa gabing ito. Pagpalain mo kami at gabayan, pangunahan mo ang mga makakasama namin sa FB Live, sa online, sa iba't ibang lugar. Ikaw po ang magpalad gumabay sa kanila, matutunan at paunawaan ang aming pag-aaral. Ikaw po ang magbigay ng karunungan sa aming lahat, bukas na puso at bukas na isipan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Okay, magandang gabi, Sir Irene, Pastor Claude, Ate Alma, sa inyo pong lahat dyan, sa inyong mga tahanan, kung nasaan man kayong lugar, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Kasama ko dito sa church si Kuya Bob, at kami ay nagkukwentuhan sa maraming magagandang bagay. Okay, so atin po ipagpapatuloy sa gabing ito ang ating pagtalakay. Kagabi ay natapos natin ang chapter 37 verses 29, 30 at 30, 31 and 32. Sorry, medyo na ako. At ito ang tinalakay natin kagabi ay tumukoy doon sa provision ng Panginoon, sa sistema, sa pamamaraan ng Diyos ng pagbibigay ng pangangailangan sa kaniyang mga lingkod, sa kaniyang mga tagapaglingkod, particularly dito yung si Haring Hezekiah at ang bayan ng Juda. Natalakay natin kahapon na matapos na sila ay sakupin o kaya ay kubkubin ng Assyria, ang kanilang lupain ay nawalan ng pananim, hindi sila nakaproduce ng mga pagkain na kakailanganin nila sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Kaya ang nangyari, sinabi ng Panginoong Diyos kay Haring Hezekiah na sa una at 2 taon ang kanilang kakainin ay magmumula sa kanilang inipon o doon sa inimbak nila. Hindi mo na sila makakapagtanim. Ibig sabihin, yung kanilang mga bukirin ay walang mapuproduce na mga bunga na magiging pangkonsumo nila. At sa 3 taon, doon sila magsisimula uling magtanim at saka sila ay aani. Ibig sabihin, napakaganda ng appropriations ng pagtatalaga ng Panginoon sa kanilang mga pangangailangan. Una, alam ng Diyos kung kailan siya magpo-provide, kailan siya magkakaloob ng pangangailangan ng kaniyang mga anak o ng mga taong sumasamba o nananampalataya sa Kanya. At alam ng Diyos kung kailan niya kinakailangang pagtrabahuhin o pakilusin ang kaniyang mga anak. Sumasakop ito sa sitwasyon na tumutulong ang Diyos pero hindi nais ng Diyos na maging kampante ang mga tao o hindi niya ini-spoil na habang panahon na lamang ay aasa sa Kanya. Magandang gabi, Nanay Ching, Brother Edgar, salamat sa inyong pagsama sa gabi pong ito. So yung unang 2 taon, ipuprovide ng Panginoon ang pangangailangan galing sa kanilang mga naunang mga naitago nilang pagkain. At yung 3 taon, ay igagayad sila at itutulak sila ng Panginoon na muling magtanim, muling mag-produce ng kanilang mga pangangailangan buhat sa kanilang mga bukirin. Magtatanim sila uli at aani. Ito'y nagpapakita ng balansing pamamaraan ng pamumuhay na ibinibigay ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi naisin ng Diyos na ang mga taong sumusunod sa Kanya ay maging tamad. Hindi naisin ng Diyos na umasa na lang ng umasa ng pisikal na pangangailangan. Siyempre, yung pag-asa na sumasakop sa pananampalataya, ibang level yon. Pero yung pag-asa na ibubuhos na lang ng Diyos, ibibigay na lang ng Diyos literally ang ating kakainin araw-araw, ay hindi po uubra yon. Hindi po pwede. Yung ating pinag-aaralan kanina, at nung nakalipas na ilang linggo, si Apostol Pablo ay naglilingkod mismo sa Panginoon, pero
siya ay gumawa ng paraan para kumita siya at ito'y pinagpala ng Panginoon. At ito'y applicable sa lahat ng sitwasyon ng mga lingkod o ng manggagawa ng Panginoon at syempre sa lahat ng mga mananampalataya. Gagawa tayo ng mga bagay na para sa ating pangangailangan at kung ito'y kalooban at naaayon sa kaparaanan ng Panginoon, ito ay kaniyang pagpapalain. Hindi naisin ng Diyos na tayo ay maging tamad. Okay, sa ating pagpapatuloy sa gabing ito sa talatang 32 at 33, ganito po ang sinasabi. Kaya ito ang pasya ni Yahweh tungkol sa hari ng Assyria. Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po uli. Hindi siya makakalapit sa lungsod na ito. Ni isang palaso ay hindi niya magagamit laban dito. Hindi siya makakalapit na may sandata o makakapagtayo ng tanggulan upang ito ay kubkubin. Verse 34, saan man siya magdaan, papunta dito, doon rin siya daraang pabalik. Maliligaw lang siya, no? Hindi na siya makakapasok sa lungsod na ito, sapagkat ganito ang sinasabi ni Yahweh. Verse 35, ipagtatanggol ko at ililigtas ang lungsod na ito alang-alang sa akin at sa lingkod kong si David. Okay, so ang verses 33, 34, and 35 ay tumutukoy sa proteksyon na ibibigay ng Diyos laban sa kaniyang mga kalaban, laban sa kalaban ng Israel, or particularly sa mga talata na ito ay sa bayan ng Assyria. Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng pangako ng kaligtasan ng bayan ng Juda laban sa pagsalakay ng Assyria. Hindi para sa kapakanan ng lungsod, kung hindi para sa kapakanan ng Diyos, para sa pagkarangalan ng Panginoon. Maalala natin, yung mayroong isang talatang binanggit dati na sinasabi ni Haring Hezekiah na iligtas mo kami, patunayan mo at ipagmamalaki kita sa buong mundo. Malalaman ng buong mundo kung gaano kang kadakila. So may binabanggit na, at ito nga ang sinasabi, ito ang katuparan noon. Ang pagliligtas ni Yahweh ay para protektahan ang kaniyang bayan at para ipakilala sa buong mundo na siya ang tunay na Diyos. Nakakaiba sa sinasabi ni Sennacherib at sa ni Rabsaken na hindi na walang kakayahan ang Diyos ng Israel na sila ay ipagtanggol. Sa pagkakataong ito, ipapakita ni Yahweh kung sino siya, kung anong klaseng Diyos siya, paano niya aalagaan at papatnubayan at ililigtas ang kaniyang bayan. Ang hindi natitinag na pangako ng Diyos sa kanyang mga pangako sa tao at sa kanyang kaluwalhatian ay nagtutulak sa likod ng pagpapalayang ito. At binanggit doon din sa verse 35, alang-alang sa akin at sa lingkod kong si David. Alam naman nating lahat kung gaanong kalapit sa Panginoon si David. Of all the kings na naitalaga sa Israel, si Haring David ang naging pinakamalapit sa Diyos. At kaya nga pagka napapag-usapan ang lahi ng Panginoong Hesus, ang naikukot lagi ay si Haring David. Okay? So alam na nating lahat yan. May isang bahagi sa 2 Kings at dito sa ating pinag-aaralan na ang buong Israel ay hindi lilipulin ng Diyos alang-alang sa kanyang anak na si David. Kaya merong natitira, kaya merong remnants na natitira sa Israel dahilan sa pagbibigay karangalan ni Yahweh kay Haring David. Yan. Sa talatang 33, ay magandang gabi Juana. Salamat at nakasama ka, sumama ka sa ating pag-aaral. Sa talatang 33, ito ang sinasabi. Tumutukoy ito sa utos o babala ng Diyos sa hari ng Assyria. Ang hari na yung binabanggit dito na hindi na siya makakalapit sa lungsod ng Jerusalem o sa bayan ng Juda. Di isang palaso ay hindi niya magagamit laban dito. Hindi siya makakalapit na may sandata o makakapagtayo ng tanggulan upang ito'y kubkubin. Sa madaling salita, wala nang kapangyarihan si Sennacherib laban sa Juda. Yung kanyang ipinagmamalaking karunungan, kagalingan, kapangyarihan, wala na itong lakas, wala nang magagawa laban sa Juda. Muli, ang hari ng Assyria ay hindi makakapasok sa Jerusalem, ni hindi makakapagdala o makakapaghagis ng anumang pana o palaso laban doon,
ni dadalhin man niya ang kaniyang hukbo na may mga kalasag, ni gagawa man siya ng isang rampa laban doon. Sa pangkalahatan, walang anumang magagawa ang Assyria laban sa Jerusalem. Totally protected ang Jerusalem. Walang magagawa ang Assyria. Ang konteksto ng talatang ito ay makabuluhan sa pag-unawa sa kahulugan at kahalagahan nito. Ang pag-atake ni Sennacherib sa Jerusalem ay hindi lamang isang banta ng militar, kundi isang espiritual na ideological o isang espiritual na gawain ng paghaharap. O ang mga Assyrian ay kilala sa kanilang kalupitan at paganong pagsamba, at si Sennacherib ay hayagang nanunuya at lumalaban sa Diyos ng Israel, kay Yahweh. Sa kabilang banda, si Hezekiah sa isang debotong hari na naghangad na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Napag-aralan natin sa mga nakalipas na talata kung gaanong katapat, gaanong level ng pananampalataya mayroon si Hezekiah kay Yahweh. Ang resulta ng pagkubkob na ito ay isang pagsubok sa pananampalataya ni Hezekiah at sa kaniyang mga tao. Ang kapanahunan ng paghahari ni Hezekiah ay isang karangalan sa Diyos. It is one of the glorious leadership. It is one of the glorious kingship at bahagi ng kasaysayan na kung saan ang Diyos na si Yahweh ang talagang itinataas at kanilang sinasamba. Kung naging kagaya lamang ni Hezekiah ang lahat ng mga sumunod na hari at nauna sa kanya, ay wala sanang magiging problema sa Israel. Kaso, iilan lamang sila na talagang sumunod sa Panginoong Diyos. Ang isa ay si King Josiah, apo niya. Ang sumunod kay Hezekiah, si Manasseh, ay anak ni Hezekiah, pinakamasamang hari na naitatag o naitalaga sa Jerusalem o sa Judah. Ang talatang ito ay naglalaman ng ilang pangunahing tema. Una, ito'y nagsasalita sa soberanya at kapangyarihan ng Diyos. Ang propesiya na ginawa na ito ni Isaiah ay isang pagpapahayag ng otoridad ng Diyos. Kapangyarihan, kakayahan na pigilin at kontrolin ang lahat ng mga banta o anumang hadlang para sa kaniyang mga anak. Bigla ko lang naalala, isisingit ko, si Kuya Bob ay kasama ko dito at kani-kanina lang bago mag-devotion kami nagkukwentuhan. At ang isa sa nababagit ni Kuya Bob ay yung mga hadlang sa paglilingkod sa Panginoon. Mga hadlang sa pag-aaral ng Biblia, hadlang sa pagtuturo. Normal lang sa isang tao, sabi ko sa kanya, na magkaroon ng hadlang. Kasi hindi papayagan ng job law na ang isa mang lingkod ng Panginoon ay very smoothly na magtuloy-tuloy sa paglilingkod sa Kanya. Pero doon tayo hahawakan ng Panginoon. Paano ba natin i-entertainin ang mga hadlang? Magpapatalo ba tayo sa hadlang o magtutuloy pa rin tayo sa paglilingkod ng Panginoon? At nabanggit ko rin sa kanya, akala ba ako, sabi ko kay Kuya Bob, ay walang hadlang sa akin sa paglilingkod ko sa Panginoon. At nabanggit ko specifically sa kanya, ano yung isang hadlang? Ano yung mga hadlang na nararanasan ko? Napakarami pong hadlang. At si Pastor Nanding, si Pastor Claude, at ang iba pang pastor na kung may iba pang pastor na nakikinig sa atin dito, ay siguradong magsasabi, ang buhay ng pastor ay pawang kinapapalooban ng napakaraming hadlang upang tayo'y pigilan sa paglilingkod. At hindi tayo dapat humawak sa pansarili nating karunungan. Dapat, kung tayo'y mahina, 2 Corinthians 12:9, doon malakas ang Panginoon. At makikita natin kung paano siya magpo-provide sa atin. Ang sitwasyon ng Judah, ng Israel, yung panahong sila'y hinang-hina, parang wala na silang aasahan, anong ginawa ni Haring Hezekiah? Lumapit, dumulog na nalangin sa Panginoon at doon tumugon ang Panginoon. Sila ay pinagpala, tinugon ang kaniyang mga pangangailangan, ilinigtas siya. At yun ang binabanggit sa talatang ito. Ito ay nagpapahayag ng otoridad ng Diyos sa mga pinuno at mga bansa sa mundo. Ipinakikita nito na may kakayahan ang Diyos na hadlangan ang mga plano maging ng pinakamakapangyarihang mga tagapamahala sa lupa. Meron bang mas makapangyarihan pa sa Diyos? Meron bang makahahadlang sa plano ng Diyos? Definitely nothing. Wala.
Walang sino mang makakahadlang sa Diyos. Siya ang lumikha ng mundo. Siya ang nag-isip at nagplano ng mundo. Lahat ng karunungan na mayroon tayo sa mundo, sa Kanya nang galing. Lahat ng katalinuhan, lahat ng meron tayo, sa Kanya nang galing. So, sinong makakahadlang sa Kanya? Ito'y nagpapatibay na ang tanging kailangan lang natin ay sumunod sa Kanya. Manampalataya, kagaya ng ginawa ni Haring Hezekiah. Salamat kay Bob. Pangalawa, ang talata ay nagbibigay din ng tema ng banal na proteksyon. Sa harap ng isang mabigat na kaaway, ipinangako ng Panginoon na poprotektahan at hindi pababayaan ang Kanyang mga tao. Ang katiyakang ito ay naglalayong magpalalim ng pananampalataya at pag-asa kay Haring Hezekiah at sa mga tao ng Jerusalem. Higit pa rito, ang talata ay nagpapahayag ng tema ng banal na paghatol. Ang wikang ginamit sa hula, sa propesiya ay nagmumungkahi na ng pagtanggi sa pagmamataas ng hari ng Assyria. Nandun yung proteksyon. Alam ng Diyos, kilala ni Yahweh kung anong level ng karunungan at kayabangan meron si Sennacherib. Kaya hinadlangan niya ito. Hahakbang pa lang ng isang hakbang si Sennacherib na andun na yung proteksyon ng Diyos sa kaniyang bayan. Hindi niya hahayaan na makaabante o maka-step 1 lamang si Sennacherib. Siguradong pagpapalain niya, siguradong gagabayin niya at papangunahan ang kaniyang bayan, ang Juda at ang kanyang hari, si Hezekiah. Sa mga tuntunin ng simbolismo, ang talatang ito'y kumakatawan sa ideya ng espiritual na pakikidigma. Ang hukbo ng Assyria ay makikita bilang isang imahe ng puwersa ng kasamaan at pagsalungat na naglalayong pabagsakin ang mga nag-iisip na pabagsakin ang Juda. Ang pagpapabagsak sa Juda ay isang simbolo ng paglaban at pagpapabagsak sa Diyos. Subalit na andun ng proteksyon ng Panginoong Diyos. Magandang gabi, Pastor Odex. Salamat na padaan kayo sa aming pag-aaral. Sa kaibahan, ang lungsod ng Jerusalem ay sumasagisag sa espiritual na muog at tahanan ng Diyos. Hindi kakayanin ng anumang puwersa sa mundo, gaano man siya kagaling, gaano man siya karunong, ang proteksyon na ibibigay ng Diyos sa kaniyang mga tao. At nakita natin lahat ito. Pero dapat nating maunawaan, anong klaseng pananampalataya mayroon sa Hezekiah? Kakaiba ito sa lahat ng pananampalataya ng lahat ng mga naunang mga hari. Na andoon ang kaniyang commitment sa paglilingkod, ang total, ang kabuuan ng kaniyang pananampalataya at paglapit sa Panginoon. Sa pagtatapos ng talatang ito ay muli nagpapahayag ng makapangyarihang deklarasyon ng soberanya, proteksyon at paghatol ng Diyos. Yung sovereignty ng Diyos, kahit saan natin dalhin, kahit saan natin paikot-ikutin, walang pwedeng question dyan. It is His sovereignty. It is the power of the Lord to do whatever He wants, to implement whatever strategy na kaya niya at gusto niyang gawin para sa kanyang karangalan at para sa proteksyon at kapakinabangan ng kaniyang mga anak. Mga anak, hindi yung nagkukunwaring mga anak. Okay? So, legitimate na anak, hindi mga ampon. Okay? Ang talatang ito ay naglalaman ng walang hanggang katotohanan na matatagpuan sa Biblia at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya na patuloy na magtiwala at maglaan ng proteksyon sa Panginoon. Ang tanong na pwede nating isaisip at dalahin sa sitwasyon na ito, nasaan ba yung level ng pananampalataya natin at pagpapasakop sa Diyos? Kagaya ba tayo ng level ng pananampalataya at pag-asa ni Haring Hezekiah? Kung ang sagot natin ay ka-level natin sa Hezekiah o mababa ng konti sa kanya, and then yun ang magbibigay ng kaunawaan sa atin paano tayo bibigyan ng proteksyon ng Diyos. Pero ang mahalaga, totoo tayong nananampalataya. Magandang gabi, Nanay Mercy. Salamat po sa inyong pagsama sa ating gawain. Sa talatang 34, nagpapahayag ito na ang utos ng Diyos ay binibigyang diin. Sabi doon, babalik ang hari ng Assyria sa daan na kanyang pinanggagalingan at hindi makakapasok sa lungsod. Paikot-ikot siya, pabalik-balik, pero walang mangyayari. Walang mangyayari. Hindi niya kayang ibagsak
ang tao ng Diyos o ang lungsod na pinili ng Diyos. Si Isaiah ay naghatid ng ganitong mensahe ng pag-asa at katiyakan kay Haring Hezekiah. Nangako ang Panginoon na hindi masasakop ng mga Assyrian ang lungsod ng Jerusalem. Ang pariralang sa daan na kaniyang pinanggalingan, sa gayon doon din siya babalik, ay tumutukoy sa rutang tinahak ng hukbo ng Assyria upang makarating sa Jerusalem. Ipinahayag ng Panginoon na hindi sila magtatagumpay sa kanilang pananakop at mapipilitang umatras sa parehong landas na kanilang dinaanan. Sabihin, futilities of futilities. Walang mangyayari, walang kakwenta-kwenta, walang mangyayari, walang silbi lahat ng effort na gagawin ng Assyrian, ni Rabsaken, ni Haring Sennacherib. Dahil lahat ay babalik sa kanila. Para bagang imaginein mo, yung Jerusalem ay shielded. Merong isang bagay na nagbibigay ng protection sa kanila, at pag nag-attempt na pumasok ang Assyrian, walang mangyayari, tatalbog lang sila, babalik lang sila sa kanilang pinanggalingan. At ganoon ang protection na ibibigay sa kanila ng Diyos. Kung maalala natin sa mga ibang pahayag, sa ibang pagkakataon, may mga labanan na nangyari sa Israel, sa Juda, na yung mga tao mismo ay nilito ng Diyos. I think Pilisteo or Palestine yung isang sitwasyon. Nilito ng Diyos at sila mismo ay naglaban-laban. Again, it is the sovereignty of God. Kaya niyang bigyan ng protection, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Ang katiyakang nagmumula sa Panginoon at ipinahayag kay Haring Hezekiah ay nagpapakita na siya ang may control sa lahat ng sitwasyon at may pinakamataas na otoridad sa kapalaran ng Jerusalem. Ang temang ito ng banal na interbensyon at proteksyon ay isang paulit-ulit na tema sa buong Biblia at nagsisilbi upang bigyang diin ang pagtitiwala ng mga mananampalataya sa patnubay at proteksyon ng Diyos. Magandang gabi, Ate Josie. Salamat po sa inyong pagsama uli sa aling pag-aaral. Ang isa pang makabuluhang tema sa talatang ito ay ang katarungan at paghihiganti. Lahat tayong mga tao, normal lang sa atin, pag ginawan tayo ng mali, ang tendency maghihiganti tayo. Pero may Iron Dome of Israel. Okay, salamat Brother Edgar. Nandun yung protection. Pero alam nyo, may binabanggit sa Bible na ang paghihiganti ay nasa Diyos. Diyos ang gagawa ng paghihiganti para sa atin. At yun ang ginagawa niya. Makita natin yung sitwasyon. Nilait, minura-mura, ibinagsak ng Assyria ang Juda. Pinintasan ang hari, pinintasan ang Diyos. Pero alam mo, naging attitude ng Israelita. Nanahimik lang sila. Hindi sila sumagot, hindi sila nagreklamo, hindi sila lumaban. At ito ngayon, hinayaan nila. Ibig sabihin, hinayaan nila na ang Diyos ang maghiganti para sa kanila. At ito na yung paghihiganti na ginagawa ni Yahweh para sa kaniyang bayan. Anong nais na ipahiwatig ng Panginoon sa ating praktikal na sitwasyon? Anuman ang kahirapan, anuman ang pangit na mangyari sa atin dito sa mundo, dahil tayo'y kakampi ng Diyos, Romans 8:30, hindi tayo hahayaan ng Diyos. Sabi doon, sino ang lalaban sa atin kung ang Diyos mismo ang ating kakampi? Who can be against us if God is with us? So, ayan po. So, makikita natin dito sa mga halimbawang ito, sa sitwasyon na ito. Ang talata ay naghahatid din ng mensahe ng katatagan at pananampalataya sa harap ng kahirapan. Ang desisyon ni Haring Hezekiah na humingi ng tulong sa Panginoon sa kabila ng napakabigat na pagsubok laban sa kanya ay isang patunay ng kahalagahan ng hindi natitinag na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang temang ito ng hindi natitinag na pananampalataya ay karaniwang tema ng Biblia at nagsisilbing pamapagkukunan ng inspirasyon para sa mga mananampalataya na nahaharap sa mga hamon at paghihirap. Sino ba sa atin ang hindi nakakaharap sa mga hamon at kabigatan sa panahon ngayon? Bilang pastor, napakaraming hamon, napakaraming tentasyon, napakaraming kabigatan at pagsubok na nangyayari sa atin. At ang iba, nabanggit ko nga kay Kuya Bob, pero marami pa bukod doon. Si Kuya Bob, nagsisimula pa lang, pero ang dami ng hadlang. Pero hindi natin dapat entertainin.
Ang mga nanay at tatay sa panahon ngayon ay pwedeng, ang iba'y nakaharap sa mga kabigatan dahil sa pagsisimula ng klase bukas, maraming gastusin, allowance ng mga anak, pamasahe, lahat na. Pero still, makikita natin ang protection at provision ng Panginoon. Sa bawat bahagi, sa bawat hakbang ng paglilingkod sa Kanya at pananatili bilang mananampalataya, laging kaakibat ang iba't ibang kabigatan at pagsubok. Hindi nauubos yan. Pero ang pinakamainam na tanungin natin, saan ako hahanap ng pag-asa? Paano isusolve ang mga kabigatan na ito? Mananahan pa tayo sa sariling kakayahan, sa sariling karunungan natin? Dahil matalino ka, mayaman ka, meron kang kakayahan? No! Hindi iyan ang sinasabi ng Biblia. Manahan ka sa kalooban at kaparaanan ng Panginoon. Ito po'y subok na. Subok na sa mahigit 20 taon na paglilingkod ko sa Panginoon. Kahit minsan hindi napahiya ang Panginoon. Kahit minsan, ang lingkod niya ay hindi mapapahiya. May mga sitwasyon na mabibigat pero nangyayari. So ito po'y hamon sa ating lahat. Na anuman ang sitwasyon natin, anuman ang kapakinap, anuman ang kahirap at kabigatan, magpatuloy lang. Hayaan natin ang Panginoon na gumawa sa ating buhay. Sa talatang 35, ang dahilan ng Diyos ay sinasabi dito, ipagtatanggol at ililigtas ng Diyos ang Jerusalem, hindi para sa sarili nitong kapakanan. So makikita natin kundi para sa kaniyang karangalan at alang-alang sa kanyang lingkod na si David. May dalawang bagay na dahilan ang Diyos dito para sa kanyang karangalan. Sovereignty ng Diyos. Hindi natin pwedeng questionin yan. Alam nating lahat, the mere purpose, the ultimate purpose is to glorify the Lord. At kahit saan tayo pumunta sa Biblia, yan ang ating lagi ng tinatalakay at lagi nating iniikutan. At very special dito binanggit ang kanyang mahal na hari, si Haring David. Tinatampok nito ang soberanya ng Diyos at ang kanyang pangako na tuparin ang kanyang mga pangako kay David at igalang ang kanyang sariling pangalan, si David at ang kanyang pangalan mismo. Pangalan ng Diyos, Ang talatang ito naglalarawan ng kasukdulan ng hula ni Isaiah, kung saan tiniyak ng Diyos kay Hezekias na maliligtas ang Jerusalem. Ang wikang ginamit sa talatang ito ay makabuluhan dahil sinasalamin nito ang otoridad at kapangyarihan ng Diyos. Ang paniralang ipagtatanggol ko ang lungsod na ito ay nagpapahiwating ng aktibong pakikilahok ng Diyos sa proteksyon sa kanyang bayan. Sa lahat ng sitwasyon na pinag-aaralan natin, ang tawag natin dito is divine intervention. Isang banal na pakikialam at panghihimasok ng Diyos. Bigla ko lang naalala, medyo kahawig ito. Sa mga churches, minsan yung mga miyembro, nagagalit sa pastor pag sila ay pinakikialaman. Pero hindi natin nare-realize na, bagamat minsan parang personal ang dating, pero sa totoo lang po, ang pakikialam ng mga pastor ay para sa ikabubuti ng mga miyembro ng simbahan. Dahil ang mga pastor ay itinalaga ng Panginoon na gawin ang mga bagay na ito. Magandang gabi, Ati Malen at si Abigail, pinsan ni Juana at ni Princess. Salamat at sumama kayo sa ating pag-aaral. Okay. Napakaraming sitwasyon na ang Diyos mismo ay nanghihimasok sa ating buhay. Pinakikialaman niya ang ating buhay. Dahil alam ng Diyos kung saan tayo nagkakamali, kung saan tayo mahina, at kung saan tayo kinakailangang palakasin. Ang kasaysayan ni Haring Hezekiah ay nagpapakita ng kaniyang banal na pananampalataya, ng kaniyang banal na pag-asa sa Diyos at ang banal na pagbabalik ng Diyos ng kaniyang proteksyon sa kaniyang anak at sa kaniyang bayang pinili. Ang motibasyon ng Diyos para sa pagliligtas sa lungsod ay may dalawang bahagi. Una, para sa kanyang sariling kapakanan at para sa lingkod ni David. So nabanggit na natin yan kanina. Ang pahayag nito ay nagbibigay diin sa katapatan ng Diyos sa kanyang tipan kay David.
Muli, ang tema ng banal na proteksyon at pagpapalaya ay sentro sa talatang ito. Ito ay nagsasalita sa hindi natitinag at napagtitiwala at pag-asa na mayroon ang mga tao ng Juda sa kakayahan ng Diyos na iligtas sila mula sa kanilang mga kaaway. Sa kabila ng napakalaking lakas ng hukbo ng Assyria, ang mga tao sa Jerusalem ay bumaling sa Diyos bilang kanilang pinakahuling pinagmumulan ng proteksyon at kaligtasan. Ang talata ay nagsisilbing paalala na muli ng soberanya ng Diyos. Alam natin, napakalinaw ng purpose at layunin ng Diyos. Pero dali natin sa ating practical na application. Kailan ba tayo umaasa sa Diyos? Kailan ba tayo lalapit sa Panginoon para sa protection natin? Yan. Salamat, Pastor Claude. Basahin natin. Kinakalabit at tinuturoan tayo ng Diyos kasi nawawala na tayo sa Kanya. Kaya nire-reroute tayo ng Diyos pabalik sa Kanya. Pabalik sa Kanya. Kung nakakaranas ka ng mabigat na sitwasyon o kung may mali kang ginagawa, minsan ang gagawin ng Panginoon sa atin, lalong pasasamain ng buhay mo. Lalo kang pararanasin ng mabibigat na bagay para matuto kang lumapit sa Kanya. Well, naikwento ko na sa inyo yung testimonya ng buhay ko. Gusto ko lang ulitin. Nung panahong maayos yung buhay ko, hindi ko kilala ang Diyos, ginulo ng Panginoon ang buhay ko. Inubos ang lahat ng mayroon kami. Ang simpleng dahilan para maalala ko siya at manumbalik ako sa Kanya. At yun nga ang naging simula ng paglilingkod ko sa Kanya. Tayong lahat ganun. Kapatid, baka yung nangyayaring mabigat na sitwasyon sa buhay mo ay may layunin ng Diyos. Bigat na bigat ka na ba? Namumroblema ka ba? Ang dami bang bagay sa buhay mo na hindi mo kayang ipaliwanag? Bakit nangyayari ito? Go back to the Word of God. Hindi magkakamali ang Diyos sa sistemang ginagawa niya. Ang problema lang sa atin minsan, sarado ang ating kokote. Sarado ang ating isip. Sa halip na unawain ng salita ng Diyos o ang paalala ng Diyos, laging sariling katwiran pa rin ang iniisip. Magandang gabi, Sister Gertrudes. Salamat sa iyong pagsama. Bilang pagtatapos ng talatang ito, ang talatang ito ay sumasakop muli sa deklarasyon ng kapangyarihan ng Diyos, ng kanyang otoridad, ng walang limit na kaya niyang gawin sa ating buhay. Kaya niyang panghimasukan ang pisikal, ang material, ang emosyonal, ang ating isipan. Hindi natin kayang pigilin ang Diyos. Wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Diyos. Ang lahat ng bahagi ng buhay natin, babalik at babalik sa Panginoon. At sa Kanya tayo magsusulit, sa Kanya tayo hihingi ng lakas. Even yung lakas ng panloob sa ating mga katawan, physiological parts, yung metabolismo ng ating katawan, yung sakit na nararamdaman natin, lahat yan ay kayang ayusin ng Panginoon. Saan pa tayo hahanap? Ano pang kailangan nating hanapin? Ano pang kailangan nating gawin sa buhay natin? Magtiwala sa Diyos. Gawin nating halimbawa si Haring Hezekiah. Sa kabila ng hirap na nangyayari, sa kabila ng bigat ng sitwasyon, na natiling firm, matatag, nakakapit sa Panginoon, at ito ang resulta sa Kanya. Sabi natin dati, ang desisyon ni Hezekiah ay isang napakadelikado at sensitibong desisyon. Damay ang personal niya, damay ang pamilya niya, damay ang kaharian at ang buong bayan ng Israel. Anong naging desisyon ni Hezekiah? Nanalangin, dumulog, na natili sa Diyos. Yung pagpapala na ibinalik ng Diyos sa kanya, hindi lang din siya ang pinagpala, dinamay din niya ang buong bayan ng Judah. Everything works together for good. Kung i-quote natin ng verse na yon, ano? Kasi yun ang naisin ng Diyos . Yun ang kaparaanan ng Diyos. Pagamat alam natin, ang Romans 8:28, that is, ang konteksto nun is election, yung proseso ng Diyos. Pero sa practical na application, pwede nating dalhin doon. Kasi si Hezekiah, ang Israel ay pinili ng Diyos at kasama siya sa kanyang ililigtas. Yun po mga kapatid. Napakasarap pag-aralan, napakasarap talakayin at maunawaan ang mga bagay na to. Panghuling paalala,
Unawain mo, kapatid, kung ano ang sitwasyon na nangyayari sa iyo. At lagi mong isingit sa mga sitwasyon na yan, ang tanong na, Lord, ano po bang ibig sabihin nito? Lord, baka may plano ka sa buhay ko. Baka nahihirapan ka sa buhay mo. Lord, bakit kaya? Merong gagawin ang Diyos at tutugon ang Panginoon. Yan po ang napakagandang mensahe ng salita ng Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat sa inyong pagsama sa talakayan na ito. Huwag nating kakalimutan, ang Diyos ay makapangyarihan. He controls everything. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli, Panginoon, sa gabing ito. Sa napakagandang mensahe ng iyong mga salita na aming natalakay, na aming napag-usapan. Dalangin ko, Ama, na ang mensaheng ito, ang mga paglalapat nito ay makita sa buhay naming mga anak mo. Bagamat ang aming pinag-aralan ay sumakop sa buhay ng mga Israelita, ito'y makita ng bawat isang nakinig, ng bawat isang mananampalataya, na ito'y kaugnay sa buhay na aming nararanasan sa kasalukuyang panahon. Tulungan mo po kami na magkaroon ng bukas na puso, bukas na isipan, at patuloy na magpasakop sa iyong kaparanan, sa iyong soberanya, sa iyong otoridad. Salamat, Panginoong Diyos. Pinapaubayan namin, pinagkakatiwala sa iyong lahat ng ito. Pagpalain mo po ang lahat ng mga nakasama namin, nakapanood ng talakayan na to, at yung iba pa na makakapanood ng mga videos ng aming pag-aaral. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Marami tayong mga nakasama sa gabing ito. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Kita-kita po tayo. By the way, simula po bukas, i-announce ko na po dito, ang ating pong daily devotion ay malilipat na ng alas 8 ng gabi. Medyo late na po iyon, so 8 to 8:30 ang ating magiging daily devotion para mabigyan ng pagkakataon ng ating mga estudyante na kasama natin. Hindi natin po kontrolado ang schedule kasi may mga estudyante tayo na umuwi sa school ay alas 7 ng gabi, 6:50, ang iba ay 6:15. So magkakaiba. At syempre, uuwi pa yan, pagod pa, nagugutom pa, mangangayayat naman ng mga estudyante. So napagkasunduan natin na 8 o'clock natin gagawin ang ating daily devotion simula po bukas. Nawa po kahit medyo late na, ay makasama pa rin kayo at mag-join pa rin po kayo. Actually, yung 8 o'clock, hindi naman yan late. Ang iba nga sa atin, natutulog ng alas 12 ng hating gabi. So, maaga pa rin ang 8 o'clock. So, nawa po makasama pa rin po namin kayo. Maraming salamat pong muli sa inyong pagsama. Patuloy kayong pagpalain at gabayan ng Panginoon. To God be the glory. Bye-bye po. Bye-bye.